Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahon iyon, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad ng pataninghaga, "Maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro, ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitingnan mo'y ang iyong puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masabi sa iyong kapatid, 'Kapatid, bayaan mong linisin ko ang iyong puwing,' gayong hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata? Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata, at makikita kang mabuti. Sa gayoy, maalis mo ang puwing ng iyong kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa pagbasang ito, nagtanong si Jesus kung maaari kayang mag-akay ang isang bulag ng kapwa niyang bulag. Sa salitang ito, alam na sa resulta na silang dalawa ay mahuhulog dahil sila ay parehong bulag. Ngunit sila ay maliligtas sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Sinabi din sa pagbasa na bakit mo pinapansin ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang troso sa iyong mata. Isinasaad dito, hindi dapat tayo maging mapanuri sa kamalian ng iba, kung tayo din ay hindi gumagawa ng tama. Handa itong tulungang linisin ang nagawa ng iba, ngunit hindi nito malinis ang sarili, kaya hindi nito nakikita ang kabutihan ng iba, bagkus lagi ang masama. Sinasabi rin sa pagbasang ito, walang alagad na nakakahigit sa kanyang guro, ngunit matapos maturo ang lubos, ang alagad ay makakatulad ng kanyang guro. Sinasabi sa atin ng Panginoon na kung tayo'y makikinig at mag-aaral ng salita ng Diyos, ay maaari na tayong magbahagi ng salita ng Diyos sa ating kapatid, kaibigan at kapamilya, dahil lubos na nating nauunawaan ang salita na mula sa ating Panginoong Hesukristo. Magtiwala at maniwala at tayo'y bibigyan niya ng pag-asa sa buhay. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, gabayan mo ang lahat ng taong nawawalan ng landas. Nawa ay mahanap nila ang kanilang tungkulin sa buhay at ilapit mo sila papunta sa iyo. Panginoon, ikaw na po ang bahala sa mga taong patuloy na naniniwala at nagtitiwala sa iyo. Dinadalangin namin ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.